Trillanes po, pinagtripan nung nag-iikot siya sa Caloocan. Pinagtripan po siya ng mga tao doon. Panoorin niyo po yung video. Asar talo po si Trillanes. Pagdaan niya, Duterte ang sigaw nung babae at yung mga kasamahan niya. Tapos nung naghagis sila ng damit yata ang hinahagis sila, no, t-shirt yung hinahagis sila doon, hindi po sinalo nung hinagisan nila. Kaya sabi nila, uy nahulog, hindi po nahulog. Talagang hindi po sinalo talaga yung ibigay nilang damit yung hinagis sila. Pahiya po talaga kahit nasa unahan na sinisigawan pa rin eh. Yan, dyan po natin makikita po talaga na biro mo. Kahit pang ordinary tao, ayaw po sa kanya. Biro mo, talagang sinisigawan siya. Ilan lang yung nandoon, ilang tao lang yun, hindi po natatakot na sigaw-sigawan siya ng Duterte sa pangangampanya niya, di ba? Biro mo yun, pag tripan ka ng kukunting tao lang, hindi na po natatakot. Hindi po natatakot kay Trillanes, talagang pagdaan eh, di ba? Nung naghagis ng damit, ay hindi dinampot. Talagang pahiya siya doon. Ganyan po talaga pagka may mga ginagawa ka na hindi po nagustuhan ng taong bayan. Yan po talaga ang kapalit niyan. Yan po talaga. Kaya ang mangyayari diyan, sa palagay ko, malabo pong mananalo. Kayo po, kung ano po ang makikita nyo kay Trillanes, mananalo po ba kaya siya sa kanyang pagtakbo bilang mayor sa Caloocan? Ano kaya sa tingin nyo? Kung kayo po ay taga Caloocan, pipiliin nyo po ba si Trillanes na magiging mayor nyo dyan? Pipiliin nyo ba? O di ba? Mismo ma-ordinaryong tao, pinagtripan ba siya? May nakita pa ako isang video noon. Nagkalye sorbe, yung vlogger. Pumunta doon, may nakita ako. Tinanong yung lalaki, nagulat yung lalaki nga eh. Kung pipiliin ba niya si Trillanes? Sabi niya, sino Trillanes? Si dating senator Antonio Trillanes. Sagot pa naman ng lalaki, hindi na ba siya nasiraan ng ulo? Hindi naman siya taga dito ah. Meron mo, gulat pa yung mama na tinanong, bakit daw tumakbo doon? So, tingnan na lang po natin sa resulta sa pagkatapos po ng May 12. Pero malamang yan, mukhang malabo. Malabo po yan. Marami po talagang tao ay sa kanya. Marami pong ayaw talaga. Paano naman kasi? Masyadong nagpapapil ngayon sa nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sila yung doon eh. Sila yung talagang nag-asikaso dyan sa ICC. Sila yung papunta-punta doon eh. Diba nung nahuli ni si Pangulong Rodrigo Duterte, sila yung nagpapakita ng warrant of arrest daw. Sila yung pinapakita, nagpo sila kaagad. Parang si Dilima din, di ba? Si Dilima, nangangampanya, sinalubong po ng sigaw na Duterte. Sinalubong. O di ba, makikita mo sa sarili mo bakit ayaw ng mga tao sa akin. Magtaka ka na ayaw sa yung mga tao. Tingnan mo muna yung mga ginagawa mo para malaman mo kung bakit ayaw sa'yo yung mga tao. Makikita mo naman sa sarili mo yan eh. Kung anong mali ang nagawa mo. Makikita mo dyan. Pwede mo siyang ituwid o gawing tama. Kasi magtataka ka bakit maraming tao na ayaw sa sarili, ayaw sa'yo, di ba? Dahil yan sa mga pinagagawa mo na ibig sabihin hindi tama. Kasi walang tao na hindi aayaw sa'yo o talagang anuhin ka, batikusin ka, dahil po yan sa mga ginagawa mo, di ba? Malalaman mo yan. Ako, ayawan kita. May dahilan, di ba? May dahilan kung bakit ayaw ko sa'yo. Ibig sabihin, may ginawa kang hindi po maganda o nagustuhan ng mga tao, di ba? O kita mo, araw ng pangangampanya, dadaan ka sa mga tao, sasalubungin ka ng pangalan na hindi mo pangalan. Imbis isigaw Trillanes, ang sisigaw
Duterte, dadaan ka, di ba? Di accepted na po yan na hindi po yan pipili sa'yo, di ba? Si De Lima, ganun din po. Nung nagmotor, sumakay siya ng sasakyan, nangangampanya din, umikot-ikot, sinalubong din ang sigaw na Duterte. Kahit sa ang sulok ngayon sa Pilipinas, hindi po mawawala ang pangalang sigaw na Duterte. Ganon po kalakas ang suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Kahit sa ibang bansa, halos buong mundo na yata. Lalong sumikat po si Pangulong Rodrigo Duterte ngayon. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi halos buong mundo. Ibang bansa, sumisikat si Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ginagawa nila. Yung kakaano nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, lalo po nilang pinapasikat. Minsan sinasabi na nga ng mga ibang mga foreigner na hero daw, hero si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipino. Isa po siyang hero. Di ba? Kita naman po natin sa dahig. Napakaraming mga foreigner po na sumasali po doon sa mga rally. Nananawagan din. Di ba? Yan ang makikita na kung gaano kabilib yung ibang lahi kay Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga ginagawa niya sa Pilipinas nung siya pa ay Pangulo. Bilib na bilib po sila doon sa ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung drug on war, o war on drug ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bilib na bilib po sila doon. Biruin mo po yun. Yan po yung problema sa karamihan ng bansa eh. Napakahirap na problema yan. Pero si Pangulong Rodrigo Duterte, nilabanan niya. Nilabanan niya. Mabibigat na ano yan. Kalaban yan, di ba? Business yan eh. Business yan. Pero wala siyang takot. Kaya yan, dyan po siya biniliban ng mga taga-ibang bansa po talaga. Kahit nga si Trump noon, bilib na bilib kay Pangulong Rodrigo Duterte. Na biruin mo, kalabanin niya yung pinaka mahirap na problema ng bansa. Pakahirap yan dahil grabing ano yan. Grabe kalaban mo dyan. Napakaraming makakalaban mo dyan, malaking tao. Diba? Pero ako, natatawa lang ako dun sa ginawa ng babae kay Trillanes. Talagang binamarata niya. Talagang asartalo si dun. Talagang pinagtripan ba naman eh. Ang masaklap doon, nung naghagis na siya ng white t-shirt pa yung hinagis na yun, hindi mo lang sinalo. Dinidma lang, kaya sumigaw, "Oy, nahulog, nalaglag." Hindi po, talaga pong hindi po sinalo. Hindi nila gusto yung damit. Hindi nila type yung damit na nanggagaling sa taong ayaw nila. Dati nakikita ko pa to si Trillanes eh, nagpagpicturan pa kay Pangulong Rodrigo Duterte to noon eh. Pero ewan ko ba't nagkaganyan na mula nung 2016 nagumpisa yan siya. Nagumpisa na yan siya nag-aano kay Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe po mga kababayan. Kayo na po humusga mga kababayan. Kung taga-Caloocan kayo, piliin nyo ba si Trillanes na bilang magiging mayor nyo? Pipiliin nyo ba? Ini mismong ordinaryong tao, hindi naman sila marami, ilan lang sa doon, pero nakuha nilang pagtripan si Trillanes. Biruin mo yun, ang sakit sa ano yun. Sakit sa damdamin yun na nangangampanya ka. Iikot ka sa mga tao tapos sasalubungin ka ng sigaw na ganon. Duterte, Duterte. Di ba? Napakahirap tanggapin yung mga ganon eh. Na imbis na dadaan ka, kakawayan ka, o kakaway ka sa kanila, sasalubungin kang sigaw na Duterte, di ba? Malayo ka pa lang eh, sumisigaw na Duterte. Kahit nakatawid ka na, Duterte pa rin ang sigaw. Napakasakit yun. Napakasakit po talaga yun. Talagang butata ka nun. Butata ka. Paka-insulto yun, di ba? Insulto mo sa sarili yun, di ba? Umikot ka, nangampanya ka para makuha mo yung loob ng mga tao, pero pinagtripan ka. Nakita ko rin natin yung mga video. Sino bang nakakita ng video na yun na nag-iikot na siya, naglalakad? Yung nakaupo ng motor. Kakamayan niya pero hindi siya pinapansin. Sino ba yung nakakita ng video na yun? Kumakalat din yun sa Facebook. Kakamayan niya yung tao na nakaupo sa motor habang nag-iikot-ikot sila. Hindi po siya pinansin. Ginanon na yung kamay niya pero wala. Dinididma lang po siya ng tao. Grabe yun.
sakit sa damdamin yan. Pag ako ganun, parang talagang matinding kahihiyan yan eh. So yun lang po mga kababayan. Wag na po natin tigilan na magdasal na makauwi na po si Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy-tuloy lang po. May pag-asa po. Malapit na po ang liwanag. Malapit na po. Makakauwi po yan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tandaan niyo po yung sinasabi ko. Makakauwi po yan. Ang taas po yan ang nakakaalam sa lahat. Malay natin balang araw, halimbawa si VP Sara talagang hindi niya destiny maging presidente, ikaw ang tatay niya ulit ang maging presidente. Tandaan niyo si Trump ha. Tandaan po natin si President Trump. Nung nawala siya sa pagka-presidente, kinasuhan din ng marami yan. Ang dami nagsabi na hindi yan mananalo. Pero tingnan nyo, naging presidente ulit. First time na history sa kanila na nagiging ulit presidente, ang isang presidente na hindi nananalo nung nakaraan, di ba? Presidente siya, tumakbo siya ulit, hindi siya nanalo, pero nung pangalawang takbo niya, mula sa pagkatalo niya, nanalo, di ba? Bihira lang na nangyari yan. Kaya history yan sa kanila na dalawang beses tumakbo, talo, nung re-election siya, tapos tumakbo ulit, nanalo. Kaya destiny yan. So yun lang po mga kababayan, naway mag-iingat po kayo sa araw-araw, napakainit po ng panahon. Maraming salamat po sa suporta nyo at panonood nyo sa video ito. Maraming salamat po at kung nagustuhan nyo po itong video at kung okay lang po sa inyo, sana huwag nyo kalimutan mag-like po ng video, paki-comment na rin po sa baba at paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo.